So isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat at welcome sa second video natin sa series na Science versus Evolution. Ngayong araw na ito ay dalawang laws ang ating pag-aaralan. So ang law of causality at ang law of probability. So itong law of causality o tinatawag din na law of cause and effect, ito ay talagang common sense na lang sa tao ano. Halimbawa, hindi naman basta-basta magkakaroon ng tsunami kung hindi lumindol, ano? Hindi ka naman magkakaroon ng ulam na adobo kung hindi ka nagluto, ano? So, itong law of causality ay talagang nire-recognize kahit pa ng mga kilalang mga tao, ano? Sina Plato, Aristotle, sabi nga ni Immanuel Kant, everything that happens presupposes a previous condition, which it follows with absolute certainty in conformity with a rule. All changes takes place according to the law of the connection of cause and effect. At sa mundo ng agham at teknolohiya, itong cause and effect ang isa sa pinakamahalagang batas para sa lahat ng bagay na mayroon dito sa mundong ito. Majority ng mga scientists, lalo ng mga hindi naniniwala sa Diyos, dinedefine nila ang science based sa observation, testing, etc. So if something cannot be empirically observed and tested, it is not scientific. Yun ang sabi nila. Pero isipin mo, ina-advocate nila ang ganoong definition ng science at ina-advocate din nila ang Big Bang na nangyari daw billion of years ago, pero na-observe, na-test ba nila yon? Nakagawa na ba sila ng isang halimbawa sa isang garapon? Let's take na yun ang universe. Empty yung garapon. Tapos, hihintayin nila ito na magkaroon ng laman. Tapos, magkakaroon ng expansion, inflation, evolution. Hindi. So kung ang science ay based sa observation and testing at universal law ang cause and effect, tapos hindi sila naniniwala na mayroong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, then ang atheism o ang hindi paniniwala sa Diyos ay mas unscientific. Kung ang lahat ng bagay ay nagsimula, saan ito nagsimula? Kung sa Big Bang, saan nagsimula ang Big Bang? Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, then kailangan mong maniwala na ang universe ay nagmula sa wala. Something out of nothing. Ibig sabihin, kung hindi pwedeng magkaroon ng isang bagay mula sa wala, ibig sabihin, ang dapat pinagmulan ng isang bagay ay isang hindi bagay, hindi nilikha, walang simula, at napaka makapangyarihan, at yun ay ang Diyos. Now, gaya ng sabi ko kanina, kung ang science ay based sa observation and testing, then mali na ang Big Bang. Kasi hindi mo naman pwedeng i-observe ang past. Kasi wala ka naman na doon noong nangyari yun. Pero may mga magsasabi o mga magdedepensa na yung mga observation natin ngayong present, clue yun about nang nangyari sa past at mangyayari sa future. So well, may point naman, di ba? At ito nga yung tinatawag natin na law of probability. At itong mga evolutionist, naniniwala sila na given enough time daw, mayroong probability na may bigla ang mga bagay na lilitaw, like yung sobrang liit na particle kung saan nag-umpisa ang Big Bang, ay given enough time, nag-expand and nag-inflate and then nag-evolve hanggang sa yung mga bagay na walang buhay ay nagkaroon ng hininga, nagkaroon ng buhay, naging tao. Sa law of probability, kapag zero ang probability o zero ang chance, imposibleng imposible itong mangyari.
And this is exactly the theory of Big Bang. There is zero probability na nangyari ang Big Bang. Why? Bakit? Yung first and second law of thermodynamics. Pangalawa, yung law of cause and effect. So sa dalawa pa lang na ito, kung totoo ito, then there is zero probability para sa theory ng Big Bang dahil sa first two laws pa lang ng science ay vina-violate na niya ito. At yung law of biogenesis. I-discuss natin ito sa separate video pero pahapyawan natin ng kaunti. Ito yung law na nagsasabing life comes from life and its own kind. Meaning, makakapag-produce lang ng may buhay o may hininga ang mga bagay na may buhay rin o may hininga. For example, nakakapag-produce ang tao ng tao. Nakakapag-produce ng halaman ang halaman. Pero hindi makakapag-produce ang isang bato ng tao o halaman. Ang ballpen hindi pwedeng maging hayop. Ibig sabihin, kung ang Big Bang ay nagsimula sa isang maliit na particle which is non-life o walang buhay, walang hininga, tapos later on nakapag-produce ito ng life o ng tao, then yung law of science na law of biogenesis is false. Pero kung totoo ang law of biogenesis, then unscientific ang Big Bang at evolution at mayroong zero probability ito. Sabi nga 'di ba, for every rule, there is an exemption. Baka yung Big Bang at evolution exempted sa laws of science. Tapos noong matapos daw ang Big Bang at evolution, naging constant na daw ang law of science. So, just know, just know. Actually, nanggaling na rin mismo kay Stephen Hawking in his book na Grand Design. He said concerning the laws of nature, these laws should hold everywhere and at all times, otherwise they wouldn't be laws. There could be no exemptions. Pero baka may mga nag-iisip din na unscientific din ang Diyos. Kasi sa law of causality, nangangailangan na may dahilan o pinagmulan ang lahat. So saan nagmula ang Diyos? Sa biogenesis, life comes from life. E di may pinagmulan din ang Diyos dahil siya ay may buhay. So wait. That is exactly the point of God. God is exempted sa laws of science and nature dahil siya ang may likha ng mga iyon. So, para i-apply mo ang law of thermodynamics, causality, probability, and biogenesis sa Diyos, ibig sabihin, ginagawa mong nilikha ang Diyos. Whereby ang definition ng Diyos ay hindi nilikha, uncreated and uncaused. So nakakatawa itong mga scientist na hindi naniniwala sa Diyos kasi katangahan daw ang maniwala sa Diyos. Pero actually, mas katangahan ang hindi maniwala sa Diyos sa lahat ng bagay na nakikita mo sa mundong ito. Sabi nga sa Bible, the fool says in his heart, there is no God. So, kung hindi mo pa napapanood ang video kong ito, ay panoorin mo na. Kasi for sure, dito mas malilinawan ka at mas mako-convince na totoo talaga ang Diyos at siya ay nag-i-exist. So, hanggang dito na lamang muna at sa susunod nating video, pag-aaralan naman natin ang law of biogenesis.